Helicopter ng Philippine Air Force na magdadala sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino sa Agusan del Sur, bumagsak. Marami po kasi ang evacuation center namin yung barangay hall, National High School at saka ang elementary school, punuan talaga. Kasi pinilit namin silang ma-evacuate na muna para at least pagdating ng Bagyong Tino, okay na nakasa-safe na po sila. Ilang evacuation centers sa Visayas Region punuan na. UNTV News and Rescue tumulong sa paglilikas at relief efforts sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa. Dating House Speaker Martin Romualdez set resigned the Bicol Party List Representative Zaldico kabilang sa iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14. Let's face it, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. Umano'y sabwatan ng government officials sa anomalya sa flood control projects. Malinaw ayon kay dating DPWH Secretary at Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Singson. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Umabot na sa mahigit 1,500 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Sorsogon City dahil sa Bagyong Tino. Ayon sa Philippine Ports Authority, nag-iingat lang sila na huwag madisgrasya ang mga biyahero kaya hindi muna nila pinayagan ang mga barko na maglayag. Nakaantabay na rin ang UNTV News and Rescue para sa mga mangangailangan ng tulong. Ito ang balita ni Resty Cosmo. Kaya hindi pa rin pinapayagang maglayag ang mga sakyang pandagat natin at yun nga, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na ipagpaliban na muna yung kanilang biyahe from NCR o kung saan man sila magagaling papunta dito sa mga pantalan sa Bicol dahil sa ngayon po ay hindi pa pinapayagan ng Philippine Coast Guard na maglayag ang mga barko natin. Bagaman ibinabana sa wind signal number 1 ang sitwasyon sa lalawigan ng Sorsogon dahil sa Bagyong Tino, nananatiling suspendido ang biyahe sa mga pantalan ng lalawigan. Ayon sa kinatawan ng Philippine Port Authority sa lalawigan, mayroon ng 1,522 na pasahero ang stranded sa mga pantalan ng Matnog at Bulan. Ayon sa PPA, hindi nila maaring ipagsapalaran ang kaligtasan ng mga pasahero kahit pa may ilan na ibig na talagang makabiyahe. Yung mga nandito na sa mga pantalan, maging mahinahon po, sundin po lahat ng mga alituntunin ng mga otoridad, kung ano yung mga pinapatupad para sa inyong kaligtasan at seguridad. So yun yung mga napakiusap, mga paalala sa ating mga kababayan na stranded ngayon dahil sa Bagyong Tino. Sa ngayon, nananatiling kansilado ang klase sa lahat ng antas sa paaralan sa lalawigan, subalit ayon sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maaari nang muling magbukas ang mga eskwelahan bukas, araw ng Miyerkules. So far wala naman na yung mga natin is spillway, talagang biglang ulan, pero mga passable naman yung mga roads. And we're already recommending for the resumption of classes tomorrow. Samantala, nakaantabay naman ang UNTV News and Rescue Team sa Sorsogon City upang makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan.
Sa mga nangangailangan ng agarang tulong, makipag-ugnayan po sa UNTV na hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi biro ang lakas ng hangin at dami ng ulang dala ng Bagyong Tino na nagpalubog sa ibang lugar sa Visayas. Nagsimula na ring mag-ikot ang UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang lugar na matinding naapektuhan ng bagyo. Ito ang balita ni Jolly Villenas. As of now, we have more than 10,000 families ang evacuate natin preemptively bangod sang ining nakita naton nga potential impact and ang threat nga pwede idalon sang Typhoon Tino. Puspusan na ang evacuation efforts para madala sa ligtas na lugar ang mga residente, particular sa mga barangay ng Dumulog at Barangay Kugon sa Rojas City dahil sa inaasahang pagdaan ng Bagyong Tino. Ayon sa Rojas City Disaster Risk Reduction and Management Office, naabot na sa halos 10,000 residente ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Karamihan ay nagmula sa coastal barangays. Gayunman ay pinaghandaan na nila ang pagdaan ng bagyo, lalo na ang mga kinakailangang supply at gamit. Nakita naton ang track sang bagyo nga posible maigo ang Panay, including Rojas City. Immediately nagkanda kita sang pre-disaster risk assessment. Ini ginubra naton para maintindihan sang aton nga members kag sa aton nga barangay kung ano ang extent or possible risk na dala sang ini nga bagyo. Continuous ang aton nga monitoring, continuous ang aton nga coordination sa mga barangay kag sang aton mga partners. And may ara kita sa mga equipment, manpower, mga resources nga aton gin-mobilize para handa naton sila nga i-dispatch in kaso nga kinahanglan naton sila on the ground. Ayon naman sa punong barangay ng Barangay Dumulog, mayroon naman silang sapat na supply sa ngayon para sa mga evacuees, bagaman marami-rami talaga ang kanilang inilikas. Aminado siya na pinilit na nilang lumikas ang iba kaysa maiwan sa mas malaking problema. Punuan talaga. Kasi pinilit namin silang ma-evacuate na muna para at least pagdating ng Bagyong Tino, okay na nakasa-safe na po sila. Kompleto mo lahat. Sa relief goods, meron dyan sa stock. Tsaka yung chainsaw namin, generator, lahat kompleto. Samantala, matinding pinsala ang iniwan ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu. Umabot hanggang wind signal number 4 ang antas ng babala sa lalawigan na unang dinaanan ng bagyo. Matinding baha na ang naranasan sa ilang lugar sa probinsya gaya ng basketball court na ito sa Sitio Pasil sa Barangay Kamputhaw sa Cebu na umabot na sa ring ang tubig baha. Sa Barangay Kalunasan, matindi ang pagragasa ng tubig mula sa tabing ilog. Nasira na ang ilang bahay kaya't pinayuhan na ang mga residente na magsilikas. Sa Mandawi City, hindi kinaya ng malaking puno at poste ng kuryente. Sa Barangay Riverside ang lakas ng hangin kung kaya nanatiling walang kuryente ang lugar. Umapaw na rin ang Butuanon River kaya hindi na madaanan ang UN Avenue sa lugar ng alang-alang kaya ang mga motorista ay pinabalik na lang upang maiwasan ang mataas na tubig. Sa bayan ng Liluan, lagpas-tao na ang baha sa Villa Azelia, subdivision sa Barangay Kutkot, kaya nasa bubungan na ang mga residente. Sa ibang lugar, nararanasan na rin ang sadyang malakas na hangin na dala ng bagyo, gaya ng sa baybayin ng Kalamba sa Gihulngan, Negros Occidental. Samantala, nagsimula nang mag-ikot ang UNTV News and Rescue Team para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, particular sa Barangay Kalunasan. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga team sa lokal ng pamahalaan sa kung ano ang maaaring maitulong lalo na sa mga nangangailangan ng paglikas, first aid at karagdagang relief goods. Panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naaapektuhan ng bagyo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong, makipag-ugnayan lamang sa UNTV NAR Hotline 8911, UNTV o 8911-8688.
Jolly Villanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nagpapabaya ang pamahalaan sa pagtugon sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagkilos para agad na makabangon ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino. Ayon naman sa Office of Civil Defense, sapat pa ang pondo ng pamahalaan para sa kailangang Quick Response Fund. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ng bansa ngayong nananalasa ang Bagyong Tino. Sa pahayag ni PBBM, aabot na sa mahigit 340,000 individuals sa 1,397 barangays sa mga rehiyon ng Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region ang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay PBBM, nakapag-preposition na ang Department of Social Welfare and Development ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar. Tumutugon na rin niya ang Energy Department at National Electrification Administration sa ulat ng power outages. Habang kumikilos na rin ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa clearing operations. Ayon pa sa Pangulo, magtutungo ang mga miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan at tiyaking maibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tiniyak ng Pangulo ang agarang pagkilos ng pamahalaan upang mapabilis ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, base na rin sa abiso ng Pangulo, pinaghahanda na rin sila sa paparating pang-isang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Makinig po doon sa mga abiso po ng lokal na otoridad, kung pwede na silang bumalik doon sa mga areas nila, kung pwede na silang bumalik doon sa mga kanilang kabahayan at sa komunidad, kasi kung dadaanan pa rin sila at that will be the same track, mas mabuti pong mas doon muna sila sa mas ligtas na lugar. Ayon pa sa Office of Civil Defense, may sapat pa naman pondo sa ilalim ng Quick Response Fund o QRF na maaaring magamit sa relief at rehabilitation efforts sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nakapaghatid na ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na unang sinilanta ng Bagyong Tino kahapon. Ayon sa ahensya, nasa halos 2 milyong pisong halaga na ng ayuda ang kanilang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo. Ito ang balita ni JP Nunez. Agad po tayo na nakapagpahatid ng tulong dyan sa mga nauna nang naapektuhan nitong si Bagyong Tino. Matagal nang may mga nakahandang relief items ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng pagdating ng mga bagyo. Ayon sa DSWD, bago pa man tumama ang Bagyong Tino, mayroon ng nasa 2.1 million na mga family food packs ang nakapreposition. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nakaabang na ang mga ayuda upang agad may pamahagi sa mga maapektuhang residente na magsisilika sa mga evacuation area. Sa ngayon, nasa 1.9 million pesos na halaga na ng ayuda ang naipamahagi ng ahensya sa mga lugar na unang nasalanta ng Bagyong Tino kahapon. Kabilang sa mga lugar na dinalhan ng relief ang mga lugar sa Bicol, gaya ng Albay, Masbate at Sorsogon. Gayon din ang mga lugar sa Capiz, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng DSWD ang sitwasyon sa iba pang mga lugar na sinalanta ng bagyo ngayong araw, partikular sa Visayas Region kung saan mayroong malawakang mga pagbaha.
Tiniyak naman ni Asek Dumlao na may sapat pa ring ayuda sa Cebu na una nang nabigyan noong tumama ang malakas na lindol. Hindi naman po naapektuhan ng isinasagawa natin na humanitarian action and disaster response sapagkat nakahanda nga po ang DSWD. Araw-araw po tayo nagpo-produce ng ating mga family food banks. Samantala, bukod sa pamamahagi ng ayuda, tinitiyak din anya ng DSWD na maaayos ang mga evacuation center at mayroon itong sapat na pasilidad para sa mga vulnerable sector. Isa po sa tinitingnan natin ay dapat meron pong functional water and sanitation health facilities nang sa gayon mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga IDPs. Samantala, nananawagan ngayon ang National Resource and Logistics Management Bureau ng DSWD ng mga volunteer para sa repacking ng mga family food packs. Isinasagawa ito sa Enrock Warehouse ng DSWD sa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City. Maaaring mag-volunteer mula Lunes hanggang Linggo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroong 2 shift na pagpipilian ang mga volunteer. First shift ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang ang second shift naman ay mula 1:00 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nais magparehistro, maaaring kontakin sina Christine Sacramento at Maria Sharali sa mga numerong 0993-495-5458 at 0969-179-5117 o mag-email sa volunteers.nrlmb@dswd.gov. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang plano nito sa posibleng muling pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa mga inimbitahang personalidad at ilang congressman, gayon din ang sinabi nitong very important witness. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Tatanggapin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang muling pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kung ihahalal na makasamahan nito sa majority block. Ito ang tiniyak ni Senador Lacson 1 buwan matapos magbitiw bilang chairperson ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Itinakda nito ang susunod na pagdinig sa November 14 kung bibigyan anya siya ng puwang ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng pagbusisi ng Senado sa proposed 2026 national budget. Sa kabila nito, ilang personalidad na ang plano nitong imbitahan. Kabilang na dito si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukurs namin invitation sa kanya through the Speaker. Sinabi rin ni Senador Ping na padadalhan din nila ng imbitasyon si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. Ayon pa kay Lacson, susubukan nilang makipagtulungan sa Interpol para sa pagpapaaresto kay Zaldico kapag hindi pa rin ito sumipot sa Senado. Humahanap na rin sila ng paraan para mapadalhan ng imbitasyon si dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa. So, walang balita kay Gutesa, and that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya, na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya.
Makatutulong rin sana anya na makumpirma ang pahayag ni Guteza na mga itinuro nitong sina alias Mark at Paul na tauhan umano ni Zaldico. Sila umano ang nakasama ni Guteza sa pagde-deliver ng male-maletang pera kina Zaldico at Congressman Romualdez. Si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Guteza. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Zaldico sa Europe. Nilinaw naman ni Senador Lacson na bineberipika pa nila ang impormasyon kaugnay kina alias Mark at Paul na maaari naman anyang malaman sa Bureau of Immigration. Para naman sa sinabi nitong very important witness, tumanggi itong maglahad ng mga impormasyon kaugnay nito. Ngunit nang tanong nito kung may bago itong mga pangalan na ihahayag o kung kukumpirmahin lang ang mga dati nang napangalanang personalidad, ito ang kanyang tugon. Both. May bago sa kami dati. Plano ni Senador Ping Lacson na tapusin na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. Ngunit uusa dito sa pagdinig naman ng mga katiwalian sa iba pang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, gaya na lang ng mga anomalya sa farm-to-market road projects. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumite ng panibagong rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ilang bagong personalidad ang kanilang pinangalanan na umano'y sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Kasunod nito, inihayag ng Office of the Ombudsman na may ilang mataas na opisyal ng pamahalaan na rin silang iniimbestigahan kaugnay ng posibleng kapabayaan naman sa kanilang mga tungkulin. Ito ang balita ni Jed Neresina. Let's face it, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. So definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. Malinaw ang sabwatan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ito ang ipinahayag ni former Department of Public Works and Highways Secretary at ngayon Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Ayon kay Commissioner Singson, nadiskubre ng ICI sa kanilang investigasyon na mula sa mga mambabatas, DPWH officials at maging ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nagbabantay sa paggamit ng kabay ng bayan ay mayroong koneksyon sa nangyayaring anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Aniya hindi mangyayari ang mga ito kung walang kinalaman o walang pahintulot ng mga nasabing opisyal. There are favorite district offices where they give very high SOPs and maliwanag na yun sa findings ng ICI. So it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. Dagdag pa ni Singson na matagal na ang sistemang ito nasa kalaunan ay tila na perfect na ng mga sangkot sa korupsyon. Because it did not start the last 2 years, it started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Sinabi naman ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na kasama sa kanilang iniimbestigahan ngayon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Paliwanag ni Ombudsman Remulla, isa sa tinitingnan nilang legal na batayan ay ang gross inexcusable negligence o kapabayaan ng dating kalihim. Some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge them with gross inexcusable negligence. Ganito rin ang basihan ng kanilang pag-iimbestiga kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Remulla, may pananagutan si Romualdez sa nangyaring anomalya dahil siya ang leader ng Kamara noong panahong iyon. If fingers do not point to the Speaker, former Speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Dagdag ng Ombudsman, si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang umano'y nakikipag-ugnayan sa mga senador kaugnay ng final version ng national budget at kung ano ang plano rito. Samantala, ganito rin ang pinag-aaralan ngayon ng Ombudsman pagdating naman kay former Senate President Francis Chis Escudero. You're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President, and they were able to come up with that budget which included insertions and which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Ayon kay Remulla, patuloy ang kanilang investigasyon kaugnay rito. Mayroon din aniya silang mga pahayag na hawak tungkol sa money trail na patungo sa dating Senate President at nariyan na rin ang detalyadong salaysay ng mga pangyayari. Samantala ngayong araw rin ay nagsumite ng panibagong rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa interim report na isinumite nila ICI Chairperson, Retired Justice Andres Reyes, inirekomenda nila na busisiin ang isang proyekto sa Plaridel, Bulacan. Base nila sa report ng Commission on Audit o COA, walang itinayong proyekto sa lokasyon na nakalagay sa approved bid plans. The results of the COA technical inspection, together with the available records, clearly established that the project was never constructed at the designated location in the approved bid plans, thus not implemented despite the unwarranted release and full payment of the contract costs by the DPWH to Top-Notch. Inirekomenda ng komisyon na makasuhan ng administrative at criminal cases sila dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Undersecretary Roberto Bernardo at former USEC Maria Catalina Cabral. Kasama rin sina dating DPWH, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, maging si Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, at si Mr. Yumir Villanueva na presidente ng Top-Notch Catalyst Builders Inc. na siyang kontraktor ng nasabing proyekto. Ayon kay Ombudsman Remulla, inaasahan nilang sa susunod na linggo ay makapagsampa na sila ng mga kaukulang kaso sa mga nasabing personalidad sa Sandigan Bayan. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Maglalaan ang administrasyon ni US President Donald Trump ng pondo mula sa Emergency Fund upang maipagpatuloy ang pamimigay ng food stamp benefits sa mahigit 42 milyong Amerikano sa gitna ng nagpapatuloy na government shutdown. Ayon sa US Department of Agriculture o USDA, kalahati lamang ng karaniwang buwanang tulong ang matatanggap ng mga benepisyaryo matapos gamitin ng pamahalaan ang $5.25
billion na contingency fund. Iniutos ng korte sa Massachusetts at Rhode Island sa USDA na gamitin ang pondo upang maipamahagi ang Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP na karaniwang ginagastusan ng humigit kumulang 8 bilyong dolyar kada buwan. Nagpahayag naman si Treasury Secretary Scott Bessent na maaaring simula ng pagpapadala ng ayuda sa Miyerkules kapag natukoy na ang legal na proseso para mailipat ang pondo. Itinanggi ng China ang pahayag ni US President Donald Trump na palihim umanong nagsasagawa ng nuclear weapons testing ang Beijing at Moscow. Ayon sa China, iginagalang nila ang pandaigdigang kasunduan laban sa anumang nuclear explosion. Ito ang balita ni James Hilario. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. Sa isang panayam inihayag ni US President Donald Trump na palihim na nagsasagawa ng nuclear weapon testing ang China at Russia. Ito anyang dahilan kaya niya ipinag-utos sa Department of War na dapat na ring simula ng Estados Unidos ang pagsasagawa ng testing ng kanilang mga nuclear weapons. The reason I'm saying testing is because Russia announced that they were going to be doing a test. If you notice, North Korea is testing constantly. Other countries are testing. We're the only country that doesn't test, and I don't want to be the only country that doesn't test. Dagdag ni Trump, hindi makatarungang ang ibang bansa ay nagpapatuloy sa paggamit ng kanilang nuclear weapon habang ang Estados Unidos ay nananatiling tahimik mula pa noong 1992. Ayon sa Pangulo, oras na upang tiyakin ng Amerika na handa itong lumaban kung kinakailangan. Ngunit kasunod ng kanyang mga pahayag, nilinaw ng US Energy Department na wala namang planong magsagawa ng aktwal na nuclear explosion ng USA. Ayon kay Energy Secretary Chris Wright, ang system test na tinutukoy ni Trump ay ang mga pagsusuri sa mga bahagi ng nuclear weapon upang matiyak ang tamang operasyon nito. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng China ang pahayag ng US President at sinabing hindi sila nagsasagawa ng nuclear testing. 作为安理会常任理事国和负责任的核武器国家，中国始终坚持走和平发展道路，奉行不首先使用核武器的政策，坚持自卫防御的核战略，恪守暂停核试验的承诺。 Giit ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na nanatiling tapat ang Beijing sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Nanawagan din ito sa Amerika na pangalagaan ang pandaigdigang seguridad sa halip na magpalaganap ng tensyon. 我们希望美方也能够切实遵守全面禁止核试验条约的义务和暂停核试验的承诺，以实际行动维护国际核裁军和核不扩散体系，维护全球的战略平衡与稳定。 Sa kabila nito, nanindigan si Trump sa kanyang pahayag at iginiit na hindi lang alam ng publiko ang naturang testing dahil ginagawa ito underground. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang linggo matapos salantain ng Hurricane Melissa na itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan sa Jamaica, nagpapatuloy ang paghahatid ng tulong sa mga lugar sa bansa na lubhang naapektuhan ng sama ng panahon. Ayon kay Information Minister Dana Morris Dixon, umabot na sa 32 ang nasawi sa Jamaica at mahigit 60 naman sa buong Caribbean. Sa lalawigan ng Westmoreland, nananawagan ng mga residente ng pagkain, tubig at mga pangunahing pangangailangan habang ilang volunteer organization na ang nagdadala ng tulong sa mga biktima. Dahil sa pinsala ng bagyo, libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at kabuhayan, kabilang na ang mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan. Sa kabila ng pinsala ng bagyo, minamadali na ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga hotel at mga pasilidad bago mag-umpisa ang peak tourism season sa susunod na buwan. Ang turismo ang isa sa may pinakamalaking bahagi sa ekonomiya ng Jamaica at inaasahang ang magandang turismo ngayong taon ay makatutulong sa mas mabilis na pagbangon ng bansa. Pumanaw na sa edad na 97 si Kim Jong-nam, ang dating ceremonial head of state ng North Korea at matagal nang taga-suporta ng pamilyang Kim.
Si Kim na nagsilbing presidente ng Supreme People's Assembly mula 1998 hanggang 2019 ay namatay noong Nobyembre 3 dahil sa multiple organ failure. Itinuring siyang revolutionary leader ng lumang henerasyon na nagambag sa pagunlad ng bansa at ginawaran ng state funeral bilang parangal. Sa loob ng kanyang mahabang karera, naglingkod siya sa ilalim ni Kim Il-sung, Kim Jong-il at Kim Jong-un at kumatawan sa North Korea sa mga pandaigdigang pagtitipon gaya ng 2018 Winter Olympics sa South Korea. Kilala si Kim Yong-nam bilang isang tahimik ngunit tapat na opisyal na nakaiwas sa mga purges at nanatiling nasa mabuting katayuan hanggang sa kanyang pagreretiro noong 2019. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Tiniligsa ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach Project at tinawag na pamumulitika lamang. Pero pumalag dito ang Malacanang sabay giit na hindi ito makikialam sa isasagawang legislative inquiry. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach Project sa Maynila ng nakalipas na administrasyon ayon sa Malacanang. Gayunman, hindi nito nagustuhan ang akusasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na pamumulitika ang isasagawang legislative inquiry. Ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na chairperson ng House Committee on Public Accounts ang naghayag na sa November 17 nakatakda ang unang pagdinig sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ayon kay Congressman Pulong, ilang dekada ang nagdaan subalit walang opisyal ng gobyerno ang nagbigay ng pansin sa problema sa Manila Bay. At pagkatapos ng ilang taon dahil sa politika, pilit na ginagawa ng issue at isinisisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para siraan ito. Tinuligsa rin ito si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Giit nito, huwag magpanggap na champion ng transparency kung pamumulitika lang ang habol. Kung totoo rin anya ang hangaring accountability, dapat simulan sa sarili at sa mga umano'y pinagsilbihang may bahid ng korupsyon. Siguro dapat gawin ni Rep. Pulong ang trabaho niya, umattend siya sa mga session. Baka kung ma-attend siya, makikita niya kung ano yung ginagawa natin sa paniningil sa Marcos Jr. administration mismo at kay Pangulong Marcos mismo, no, bilang pangunahing responsable sa mga budget na kinurakot. Samantala, nagsagawa naman ng pagtalakay ang House panels ng Sustainable Development Goals at Climate Change, kaugnay ng nature-based solutions kontra climate change sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino sa maraming bahagi ng bansa. Tumutukoy ang nature-based solutions sa mga hakbang na nangangalaga sa kalikasan at nagbubunga ng benepisyo sa biodiversity kabilang na ang mga tao. Ayon sa Forest Foundation Philippines, nangunguna ang Pilipinas sa World Risk Index 2025 pagdating sa banta ng baha. This is the list of the top 15 vulnerable countries in the world. We are at the top spot yet again. We're always somewhere in the top 3 because of our high geographic fragmentation and high exposure to weather-related extremes. Giit naman ni House Committee on Sustainable Development Goals at Bukidnon 1st District Representative Jose Manuel Alba, kailangang agarang maisagawa ang mga hakbang na magbibigay proteksyon sa kalikasan sa gitna ng patinding banta ng climate change. Ngayon may bagyo sa atin, sa Mindanao, sa Visayas, no? And we really need these NBS projects na masimulan kasi it will really help the different communities, especially at the local level. We really need to champion this in our respective LGUs. Ang pinakamalaking tulong talaga ay yung tunay na disaster preparedness na hindi nakasalalay sa flood control projects na nananakaw lang, kundi dun sa mga nature-based solutions.
tatanggol at proteksyon ng ating kalikasan, pagtitiyak na ready ang ating mga communities pagdating sa disaster preparedness, yung climate mitigation measures natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Agriculture na mananatiling stable ang supply at presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng pansamantalang importation ban. Ang pagbabawal sa pag-aangkat na imported na bigas ay epektibo hanggang sa katapusan ng taon. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So kahit may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last us up to another almost 3 months hanggang next year. Walang magiging issue sa supply at presyo ng bigas. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture kasunod ng pagpapalawig sa rice import ban. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tinatayang aabot sa 12.8 million metric tons ng bigas ang kabuuang ani ngayong taon. Bukod dito, may 3.4 million metric tons naman ng imported na bigas na naipasok bago ipatupad ang import ban. Sapat para sa halos 3 buwan o 89 days na konsumo. Inaasahan naman na mauubos na ang imported stock sa kalagitnaan ng Nobyembre, habang patuloy namang papasok ang supply mula sa lokal na ani. Sa kabuuan, nasa 18 million metric tons ang inaasahang kabuuang stocks ng bigas bago matapos ang taong 2025. Ito ay mas mataas kumpara sa 13 million metric tons na kabuuang demand ng bansa sa loob ng isang taon. Ito pong import ban, first time po ito na nangyari. I've been with the department for more than 24 years at hindi lang isang buwan. Na-extend siya for November, ngayon in-extend pa ng December para magkaroon ng epekto doon sa presyo ng farm gate ng palay. At nakita natin yung epekto. Bagamat dahan-dahan, ganun po talaga sa sektor ng agrikultura, hindi yan biglaan. Ayon kay Asek de Mesa, nakadepende pa rin sa pagpapatuloy ng ban ang resulta ng lokal na produksyon at presyo ng palay, kaya posibleng palawigin muli ang restriksyon kung maganda ang anihan at patuloy na magiging stable ang supply at presyo ng bigas sa merkado. Pero ayon sa ahensya, hindi naman iniaalis na magkaroon muli ng imports pagsapit ng Enero. Meron tayong 2 lean months o lean season. For the dry season, mid-January hanggang mid-February, yung lean months, ibig sabihin wala na tayong additional harvest. We need talaga import. So definitely by January, meron papasok na imports, kaya yung ban hanggang December lang. Tiniyak din ng DA na hindi magiging malaki ang epekto ng Bagyong Tino sa supply ng bigas dahil karamihan sa mga tanim ay naani na bago ang pananalasa ng bagyo. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Air Force na bumagsak ang isa nilang Superway helicopter bago magtanghali kanina malapit sa bisinidad ng 68th Infantry Battalion sa Agusan del Sur. Kasama ang nasabing helicopter sa 4 na air assets na lumipad mula Davao patungong Butuan upang magsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDA na mission bilang tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Nawala ng komunikasyon ang helicopter habang nasa himpapawid, kaya agad na naglunsad ng search and rescue operations ang Philippine Air Force upang hanapin ang helicopter at mga sakay nito. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi at mga nangyari bago ang insidente. Ayon sa Philippine Air Force, nakatuon sila sa pagsasagawa ng search and rescue operations at patuloy silang nagdarasal para sa kaligtasan ng mga piloto at crew ng bumagsak na helicopter. Hindi pa man nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino, isa na namang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa na posibleng pumasok sa PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga.
Ayon sa State Weather Bureau, bagamat isa pa lamang tropical depression sa ngayon, malaki ang tiyansang lumakas pa at maging super typhoon category ang nasabing bagyo na ngayon ay malapit pa sa Guam. Kapag pumasok sa PAR, tatawagin itong bagyong Juan. Bagaman hindi pa tiyak ang landfall, sinabi ng Pag-asa na tumataas ang posibilidad na ito'y tatamas sa bansa. Magsisimula namang maranasan ng malalakas na alon at masamang lagay ng dagat sa hilagang at silangang bahagi ng bansa pagsapit ng Sabado. Hirap sa signal at pahirapan ng komunikasyon ngayon sa Cuyo, Palawan. Bunsod ito ng mga nasirang communication lines, bunsod ng matinding hangin at ulan dala ng bagyong Tino. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Palawan? Gaano kalakas ang bagyong Tino dyan sa inyong lugar? Monica, magandang gabi. Simula pa nga kaninang alas 2 ng hapon ay ramdam na yung malakas na hangin at ulan, particular yan dito sa Puerto Princesa. Pero sa bayan naman ng Cuyo ay ramdam yung malalakas na ulan at malalaking alon sa karagatan dahil nga sa bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, itinaas na sa wind signal number 4 ang Palawan habang tinatawid ang norte ng lalawigan. Nakataas na rin sa red alert status sa mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para maganda sa pagtama ng bagyo. Kanina ay naihatid na rin sa ilang isla ng Palawan ang mga family food packs na sasapat sa pangangailangan ng mga residenteng maapektuhan. Sa tala naman ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 1,000 pamilya o katumbas ng 3,068 na individual ang inilikas at pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga itinalagang evacuation center. Mula pa rin kahapon ay nakamonitor na at naka-alerto ang Emergency Operation Center ng bawat munisipyo at pinaghahandaan ang pagtama ng bagyong Tino. Monica, bukas ay wala ring klase ang lahat ng mga paaralan mula elementary hanggang sekundarya sa buong Palawan dahil nga dito sa bagyo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City. 2 sa 3 napaulat na nasawi dahil sa bagyong Tino ang nakumpirma ng Office of Civil Defense o OCD. Ang kay OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, isa rito ay ang barangay Tanod na nabagsakan ng puno sa Bohol. Ang isa naman ay isang senior citizen na nalunod sa Southern Leyte habang patuloy pa nilang sinusuri kung kaugnay ng bagyo ang ikinasawi ng isa sa Maguindanao. Mahigit 60,000 na ang naapektuhan at 40,000 evacuees ang nananatili sa 362 evacuation centers sa mga apektadong rehiyon habang patuloy ang koordinasyon ng OCD at iba pang ahensya para sa mabilisang relief at power restoration. Sa Southern Leyte, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ang pagdeklara ng state of calamity matapos masira ang maraming bahay at mawala ng kuryente sa buong probinsya. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad sa Talisay City, Cebu matapos rumagasa ang tubig sa mga barangay Biasong dulot ng bagyong Tino. Isa sa lubang na apektuhan ang Crocolandia kung saan bumigay ang bahagi ng pader ng pasilidad kaya agad na inilipat sa ligtas na lugar ang mga hayop. Wala namang nakatakas na mga buhaya mula sa Wildlife Park. Gayunman, ilang residente ang nakakita ng ahas na lumalangoy sa baha na pinaniniwalaang mula sa Crocolandia. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente at inatasang agad na iulat sa mga otoridad kung may makita pang ligaw na hayop. Naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority, Metro Manila Council at iba pang ahensya ng pamahalaan
para sa gagawing 9 na buwang tuloy-tuloy na flood mitigation sa buong Metro Manila bilang paraan para masolusyonan ang problema ng pagbaha sa National Capital Region at karatig probinsya. Samantala, tututukan naman ng Department of Public Works and Highways ang pagpapagana sa mga sirang pumping stations at mamamahagi rin ng MMDA ng mobile pumps sa lahat ng lokal na pamahalaan sa NCR para mabilis na humupa ang tubig baha. Ito ang balita ni Benedict Samson. Talagang wala pong humpay, lahat po ng area na ma-identify natin, talagang lilinisin natin at i-clear natin, i-dredge natin. At hindi lang po yun, meron pang mga ibang dagdag na gustong gawin ang ating Pangulo na tingin niya, magagawa lang natin kung gagawin natin ng sama-sama. Target ng simulan ng Department of Public Works and Highways sa November 12 ang malawakang flood mitigation project sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tison, sa naturang proyekto, sabayan ang gagawing massive cleanup drive sa lahat ng mga tutukuying waterways at drainage system na dahilan ng pagbaha sa lugar. At nakita po natin yung effectiveness nito. No? Kapag nakiklear ng maigi yung mga waterway, namimitigate po ang baha. Immediate po ang epekto niya. No? Pero kailangan din po nating sabayan ng pagdidiklag ng mga major drainage natin. Kaya naman inihahanda ng Metropolitan Manila Development Authority, Metro Manila Council, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga tauhan at kagamitan na gagamitin sa gagawing malawakang paglilinis. Kabilang din sa tututukan ng mga otoridad ay ang pag-aalis sa mga tirahan sa gilid ng waterways at mga flood control project na hindi naman nakatutulong para maibsan ng pagbaha. Sad to say, merong mga illegal structure na DPWH mismo ang gumawa. Aminin natin. Di ba? Alam naman natin yun eh. Matagal na rin rinireklamo ng mga mayors natin yan. Lalo na sa ibang parts tulad ng Quezon City. No? Na may mga iba pang mga flood control according to reports of some mayors, katulad ni Mayor Joy Belmonte ng QC, na imbes na nakabuti, alam ni chairman yan, nakasama pa. So ang sabi ni Pangulo, kung yan ay nakakasama, gibain na natin yan. Pagkaupo pa lang ni Sec Vince, nire-request ko na sana gibain. Particularly yung tinatawag nilang booster pumps. Na lumiit na yung waterway, nilagyan pa ng structure sa gitna, nilagyan ng mga bomba, yung iba wala pang bomba, yung iba may nilagay na bomba, pero napakahina ng bomba. Tipong lalagyan lang ng 3 cubic meter per second na bomba, samantalang pagpuno ng tubig yung waterway, 11 cubic meter per second ang takbo ng tubig. So ano nangyari doon? Binarahan mo lang. Ayon naman kay Metro Manila Council President na si San Juan City Mayor Francis Zamora, nararapat din na bago paalisin ang mga nakatira sa gilid ng estero, ay siguruhin muna ang relocation site ng mga ito. We have to make them understand na danger zones yan. Pero again, ang tanong, Mayor, saan kami lilipat? Diba? So talagang kailangan pagtulungan po ito ng iba't ibang departamento sapagkat kung meron tayong in-city relocation na may offer sa kanila, madali lang talaga eh. Experience ko yan, basta ang lipatan within the city, nako, agad-agad yan, no problem. Pero pag ang lipatan ay Bulacan, Rizal, nako, mahirap sa totoo lang. Kasabay din ng gagawing flood mitigation ang pagpapaandar ng mga hindi gumaganang pumping station gaya ng Sunog Apog Pumping Station sa Maynila. So ngayon po meron pong tutulong sa atin from the private sector at mukhang meron na tayong clear way forward sa tulong na rin ng MMDA. At marami pa pong non-operational all over na kailangan ayusin na natin. Nakipag-ugnayan na rin ang MMDA sa Department of Budget and Management o DBM para naman sa pondo sa pagbili ng mobile pumping. Ayon kay Atty. Artes, mas malakas ang kapasidad nito na kayang pumuno ng isang Olympic-sized swimming pool sa loob ng 1 oras. Samantala, kabilang din sa tinalakay sa pagpupulong ng MMDA at MMC ang planong pagbuo ng Waste to Energy Program. Sakaling mabuo ang proyekto, magiging kuryente at hindi na sa landfill didiretso ang mga nakokolektang basura. Ang amin pong kahilingan ay sana po within Metro Manila or malapit na hindi na po sila lalayo yung pag-haul po ng basura para makatipid na rin po yung mga LGUs.
Again, we fully support the waste to energy framework. Ito lang sigurong feasibility po pagdating sa mga computations po natin at wag lang mag-incur ng additional expense sa LGUs. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat kayanin na sa datahang lakas ng Pilipinas na depensahan ng bansa sakaling magkagyera. Ito ang binigyan diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. sa pagbubukas ng Joint Military Exercise ngayong araw. Ayon kay General Bronner, kailangang matutunan ng mga sundalong Pilipino na maging self-sufficient sakaling hindi agad makaresponde ang mga kaalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Paunlarin ang kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Bronner, nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world-class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa, gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagyera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa gyera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation, coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbabawalan pa rin ang ilang lokal na pamahalaan na mag-recruit ng mga seasonal workers para sa ibang bansa. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na sila na ang mag-aasikaso ng pag-alis sa mga seasonal workers na maaaring sumahod ng 60,000 pesos kada buwan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. 15 yung LGUs na sa ngayon na hindi naman ban ang tawag natin, pero we have put on hold yung deployment ng mga processing and deployment ng mga workers doon kasi ang report sa akin dumarating ay may mga brokers na namamayagpag doon.
Mariin ang paalala ng Department of Migrant Workers na itigil na ng mga illegal recruiter ang panloloko sa mga Pilipinong nagnanais maging seasonal worker o magkaroon ng pansamantalang trabaho abroad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 15 local government units pa rin ang pinagbabawalan na sumali sa Seasonal Workers Program o SWP dahil sa mga report ng illegal recruitment. Hindi naman inisa-isa ng kalihim kung ano-anong mga lugar ito dahil patuloy pa rin anya ang koordinasyon nila sa mga otoridad. Ngunit 4 na broker na anya ang nasampahan nila ng kaso sa korte. Ang sanction nito is up to life imprisonment kasi yung mga brokers na sinampahan ng kaso, yung 4 na yun ay lagpas sa 3 yung mga biniktima nila tinagaan ng pera Ayon sa Department of Migrant Workers, nagpapatuloy ang Seasonal Workers Program ng ahensya. Ngayong Nobyembre, 47 mga individual mula Pura Tarlac ang lilipad papunta ng Gochang, South Korea upang magtrabaho bilang mga magsasaka. Salary would be on the average around 60,000 net. Ngunit ayon kay Helen Relojero, dating private school teacher at ngayon 4 na beses nang pabalik-balik sa South Korea, umaabot ng 70,000 pesos ang kanyang sahod bilang seasonal strawberry picker. Pumapalo pa niya ng 100,000 pesos kapag nag-overtime. Expect the unexpected. Kasi po, hindi ka po babae, hindi ka po lalaki doon. Pantay-pantay po ang trabaho. Magbubuhat ka ng lupa, magbubuhat ka ng mabigat na strawberry na gagapasin mo. Nagsisimula ang application process ng seasonal workers sa Public Employment Service Office o PESO ng LGU office ng isang lugar na magpapasa ng mga pangalan sa employer. Habang ang DMW naman ang magtitiyak sa maayos at legal na pre-employment, pre-departure at post-arrival programs para sa mga magtatrabahong Pinoy abroad. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bigo ang Bangsamoro Parliamentary Government na magpasa ng batas para sa districting kaugnay ng unang parliamentary elections. Kaugnay nito, muling maghihintay ang COMELEC sa ipapasang batas ng parlamento. Ito ang balita ni Dante Amento. Hopefully, ang susunod na talaga dyan ay yung mismong panukalang batas na o yung batas na tungkol sa districting. Sa desisyon ng Supreme Court noong October 1 sa kaso laban sa Bangsamoro Transition Authority o BTA at Commission on Elections, ipinag-utos ng hukuman na dapat bago matapos ang October 30 ay may batas ng maipasa ang parlamento para sa districting sa Bangsamoro kaugnay ng halalan sa BARM. Pero hanggang ngayon wala pa ring naipapasang batas. Kaya naman wala pa ring malinaw na direksyon ang COMELEC patungkol sa parliamentary elections. Partikular na rito ang kanilang preparasyon. Time is of the essence at kapag sumablay tayo doon sa mga timelines natin, maaaring hindi po natin mapaghandaan ng sapat yung gagawin nating halalan sa Marso. Kaugnay nito, sabi ni Chairman George Erwin Garcia, maghihintay sila hanggang November 30 ngayong taon para sa batas sa districting o paghahati-hati ng mga distrito. Anya, mayroon ng panukalang batas ngayon na tinatalakay ang parlamento. Kapag wala pa ring batas pagkatapos ng November 30, ay mahihirapan na ang komisyon na isagawa ang halalan sa Marso alinsunod sa mandato ng Supreme Court. Kahapon lamang kausap ko si Chief Minister, kinonfirm niya na nasa second reading pa yung mga panukalang batas patungkol sa districting dyan sa Bangsamoro. Target kasi ng COMELEC na sa Enero ng susunod na taon ay magsimula na sila sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Sa Pebrero naman ang ballot printing at bago matapos ang Marso ay maisagawa ang eleksyon. Nagsumite na rin sila ng kanilang timeline sa Supreme Court para alam ng hukuman ang panahon kaugnay ng kanilang preparasyon. Maaaring lumampas sa October 30 pero hindi pa naman lumalagpas doon sa pangalawang period na nilagay mismo ng Korte Suprema sa kanyang desisyon. Sabi naman ni Supreme Court spokesperson Camille Ting, ang tanong patungkol sa batas sa BARM elections ay dapat i-address sa mga otoridad sa BARM. Wala naman anyang motion o manifestation na naihain sa kanila kaugnay sa issue. Dagdag pa ng COMELEC, maaari namang gawing mano-mano o manual ang eleksyon, kailangan lang nilang gumawa ng contingency measure para rito. Sa kasalukuyan, batay sa umiiral na batas ay automated ang halalan sa BARM.
Dantiamento UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya sa posibleng cyber attacks bukas, November 5. Sa pahayag ng Department of Information and Communications Technology na binasa ni Palace Press Officer Yusek Castro, inatasan na sila ng Pangulo na gumawa ng hakbang para protektahan ang government agencies at maging ang private institutions sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attacks. Ang DDoS ay nagaganap kapag binaha ng napakaraming trapiko ang isang website. Dahil dito bumabagal o tuluyang huminto ang normal na paggana o operasyon ng isang website o portal. The President directed DICT and all cyber teams in government to be vigilant and prepare for the November 5 possible DDoS attacks. DICT has activated Oplan Cyber Dome to ensure that all digital services of the government as well as privately operated critical information infrastructure such as banks, telcos, hospitals, etc. are also protected and ready to respond to any DDoS attacks. Isang araw na walang gadget, kaya mo ba? Bahagi yan ng programa ng Members Church of God International sa kauna-unahang Family Day nitong linggo. Sa Baguio City, hinangaan ng lokal na pamahalaan ang grupo bilang huwaran ng lahat sa pagpapanatili ng katatagan ng isang pamilya. Ito ang balita ni Grace Doctorero. Problemang maituturing ng sosyedad sa panahong ito ang pagkakalulong ng mga tao lalo na ng mga kabataan sa gadget at sa social media. Naisasantabi kasi ng ganitong gawain ang katatagan at komunikasyon sa loob ng isang pamilya. Sa ginanap na Family Day ng Members Church of God International o MCGI, napahanga ng grupo ni Baguio City Councilor Betty Tabanda sa pagsasagawa ng isang Family Day na may kakaibang programa. Mahigpit na ipinagbawal ang paggamit ng gadget o cellphone lalo na sa mga bata. One of the biggest problems we have in this modern age is parents are having difficulty disciplining their children. So we are advocating positive disciplining for children. So I'm very happy that your church is helping out in this, yung proper upbringing ng mga bata. And it is to be based on values. Tsaka mabuti lang yung church ninyo ay talagang tinuturuan ang mga bata at tsaka matatanda ng proper values. Kasabay ng mga kasiyahan, palaro at katuwaan, ang family-centered event ay mayroon ding medical mission para sa lahat. Libre ang konsultasyon, gamot at may family package pa silang may uuwi pagkatapos ng okasyon. At nakikita ko din po yung inyong medical mission, hindi lang medical, dental, pati optical. And then may mga ayuda pang na naibibigay sa kanila. That means you care for your members. Kikita ko yung mga iba't ibang presentation din ng MCGI coming from the different parts of the country. And napakaganda pong magiging partner ng City of Baguio ang MCGI. First, dahil ako ho ang chairperson ng Committee on Social Services, wow, tuwang-tuwa ko. And I can see na talagang you're doing everything you can to see to it na families are intact. Kasi ngayon, alam naman natin, medyo may problema ang mga ibang pamilya because of the influence of social media, because of the influence of gangs. Hindi naman pinalampas ng magkaibigang senior citizen na sina Lola Virgie na 79 years old na at Lola Blanca na 82 years old ang pakikisaya. Katunayan ay game na game pa silang sumayaw at nakipaglaro.
masayang-masaya po, sana masundan pa. At saka, masayang-masaya, masarap ang pagkain. Kumain ho kami ng marami. At nagpa-doktor kami. Nagpa-check up. Binigyan kami ng salamin. Ng libre, pati mga gamot libre. Napakasaya. 82 pa lang ho ako. Talagang nakakapagod. Pero masaya. Ang pamilya Felix at pamilya Pinlac masayang nakisalo at nagbanding. Anila, iba pa rin ang nakakapag-usap at nakakapag-banding ang pamilya na magkakasamang walang gadget na hawak. Mas nabibigyan namin ng atensyon yung event na to para mas lalo namin maramdaman yung saya na ayun, magkakapamilya, magkakasama kami. Ibang-iba yung pakiramdam na despite na kasi ako, teacher kasi ako usually napaka-busy namin. Pag may mga seminar, even Saturday and Sunday, hindi ko nakakasama yung mga anak ko. Yung pagkakataon na ito, napakasaya kasi nakikita ko yung mga anak ko, tapos yung katuwahan nila na ano ka ba naman mama, ano ka ba naman papa, gano'n. Parang natutuwa sila na yung nagkakamali kami pero tuwang-tuwa sila na na-feel namin na napakalakas ng banding namin. Amazing, super. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Diyos sa mga events tsaka pagkakataon na ganito katulad ng Family Day. Kasi nga, madalas busy po kami kahit sa isang bahay lang kami. Ang dami namin ginagawa sa school, sa trabaho. Ako po, minsan lang po makapunta sa Baguio, nasa apartment ako. Tapos biglang magkakaroon po ng event na ganito. Once in a blue moon na kung saan kaming magkakapamilya nandito sa isang event. Walang cellphone, walang trabaho. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Bukod sa mga palaro, medical mission, may livelihood program at first aid seminar ding inihanda ang MCGI para lahukan ng mga participants. Bukas din ang lahat ng services maging sa mga kaanak at kaibigan na hindi member ng MCGI. Ang araw po na ito ay para ating higit na paigtingin ang sama-sama nating pagtutulong-tulong para mapalakas ang institusyon na pinilit na ginigiba ng kaaway. Ang institusyon ng pamilya na siyang isang bagay na dapat ay i-align natin sa aral ng Diyos. Kaya po mahalaga na ating kandilihin ang ating mga sangbahayan. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Madalas nadidinig natin, meron silang mga kasabihan na sinasabi, the family that prays together stays together. Ngayon, ang atin po, yung katwiran ng Diyos, talagang bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo maging mapanalanginin. Bilang mga sambahayan na kumikilala sa Diyos, dapat bilang isang pamilya, magsama-sama tayo in harmony. Happy Family Day! Pag-ibig, pag-ibig, ayat! Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 26:21 na nagsasabi kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong madaldal na nagpapaningas
ng pagkakaalit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.